Kapag naririnig natin ang salitang edad, madalas itong ikinakabit sa kahinaan, sakit sa katawan, at ang unti-unting pagbagal ng kilos. Pero hindi ibig sabihin na kapag 65 ka na, ay tapos na ang buhay. Sa katunayan, kung kaya mo pa ang ilang simpleng bagay na ito, may posibilidad na hindi lang humaba ang iyong buhay, kundi maging makabuluhan pa ito. Marami sa ating mga kababayan ang umaabot ng 90 hanggang 100 taong gulang at hindi dahil sa mamahaling gamot o espesyal na pangangalaga, kundi dahil sa araw-araw nilang ugali at galaw na hindi nila pinapansin pero mahalaga pala. Kaya kung ikaw ay nasa edad 65 hanggang 85, panoorin mo ito hanggang dulo dahil malalaman mo kung kabilang ka sa mga posibleng umabot ng 1 siglo ang buhay. Kung gusto mo ng ganitong mga video, huwag mong kalimutang mag-comment ng isa sa ibaba. Pero kung hindi ka interesado, okay lang, mag-comment ng 0 para makagawa ako ng mas mahusay na video para sa inyo. Ngayon ay tatalakayin natin ang 7 simpleng palatandaan na kapag kaya mo pa, malaki ang posibilidad na malakas pa ang katawan mo at kayang makipagsabayan sa mas bata sa'yo. Hindi mo kailangan ng laboratorio o high-tech na check-up dahil ang katawan mo mismo ang nagbibigay ng senyales kung gaano ka pa kalakas at kabuhay. Unang palatandaan, kayang tumayo sa upuan kahit walang tulong ng kamay. Isa sa pinakaunang palatandaan ng malakas na katawan ay ang kakayahang makatayo mula sa upuan nang hindi ginagamitan ng kamay. Akala ng iba, simpleng galaw lang ito, pero sa katunayan, kailangan nito ng sapat na lakas sa hita, balakang at core muscles. Kung kaya mo pa itong gawin, ibig sabihin ay matibay pa ang iyong lower body at malayo ka pa sa panganib ng pagkadulas o pagkabagsak. Ang ganitong galaw ay nagpapakita rin ng maayos na balanse at koordinasyon sa pagitan ng iyong utak at katawan na senyales ng aktibong nervous system. Halimbawa, si Mang Rudy na 72 years old ay araw-araw umuupo sa bangkito sa kanyang bakuran. Kapag bumabangon siya, hindi siya kumakapit kahit saan. Sabi niya, basta araw-araw mong ginagamit ang katawan mo, hindi ito mawawala ng lakas. Isa siyang patunay na ang regular na pagkilos kahit sa simpleng paraan ay may malaking benepisyo. Ang kakayahang tumayo ng walang tulong ay senyales rin na hindi pa bumibigay ang joints mo at maganda pa ang sirkulasyon ng dugo sa ibabang bahagi ng katawan. Kung nahihirapan ka na, huwag mawalan ng pag-asa. Subukan mong gawin ang tinatawag na sit-to-stand exercise kung saan uupo ka at tatayo ng dahan-dahan hawak ang armrest hanggang masanay ang katawan mo. Makakatulong ito sa pagpapalakas ng kalamnan at pagpapanatili ng balanse na susi sa mahabang buhay. Ikalawang palatandaan, kayang magbukas ng mahigpit na garapon o bote. Hindi lang basta grip strength ang sinusukat dito. Ang kakayahang magbukas ng garapon ay senyales na aktibo pa ang iyong mga kalamnan sa kamay, braso at balikat. Kapag mahina ang grip mo, maaring senyales ito ng pagbagal ng blood flow at paghina ng kalamnan. Pero kung kaya mo pa itong gawin, nagpapakita ito ng lakas at flexibility, pati na rin ng maayos na koneksyon sa pagitan ng utak at katawan, lalo na ang kontrol sa paggalaw ng kalamnan. Halimbawa si Aling Pilar, 76 years old. Sa tuwing may mahigpit na garapon sa kusina, siya ang tinatawag ng buong pamilya. Hindi dahil sa lakas lang niya, kundi dahil sa disiplina niya sa paggamit ng kamay araw-araw. Gumagawa siya ng gawaing bahay, naglalaba at nagluluto na walang iniindang pangangalay. Ang malakas na paggalaw ng kalamnan ay senyales din ng kalusugan ng mga ugat sa kamay at daliri na mahalaga sa pagtanda.
Kung nahihirapan ka na sa pagbukas ng garapon, maaari mong simulan ang pag-exercise ng kamay gamit ang bola o simpleng pagpisil ng tuwalya. Kapag araw-araw mong pinapalakas ang kamay mo, hindi ka lang nakakaiwas sa arthritis, kundi napapabagal mo rin ang natural na paghina ng muscles na karaniwan sa pagtanda. Bago tayo magpatuloy, kung gusto mo ng ganitong mga video, ay huwag kalimutang mag-comment ng isa sa ibaba. Pero kung hindi ka interesado, okay lang mag-comment ng 0 para makagawa ako ng mas mahusay na video para sa inyo. Ikatlong palatandaan, kayang maglakad ng 10 minuto ng hindi hinihingal. Maraming senior ang hirap na sa paglalakad, lalo na kung medyo mabilis o pataas ang daan. Pero kung kaya mong maglakad ng 10 minuto ng hindi hinihingal, senyales ito ng malakas na cardiovascular system. Ibig sabihin, maayos pa ang takbo ng puso mo at malalim pa ang paghinga mo. Ang lungs mo ay epektibo pang nagdi-distribute ng oxygen sa buong katawan na mahalaga para sa maayos na metabolismo at brain function. Isang halimbawa si Mang Boy, 78 years old. Araw-araw siyang naglalakad papuntang tindahan at pabalik na umaabot ng 15 minuto. Hindi siya hinihingal at sinasabi niyang ito ang kanyang simpleng ehersisyo para manatiling aktibo. Sa katunayan, ang regular na paglalakad ay nakakatulong din sa pagpapababa ng blood pressure, cholesterol at stress level na pawang kaaway ng mahabang buhay. Kung hindi mo pa kaya ang 10 minuto, simulan sa 3 hanggang 5 minuto araw-araw, unti-unti mong dagdagan habang nasasanay ang katawan mo. Huwag kalimutang uminom ng tubig bago at pagkatapos para hindi ka ma-dehydrate. Ang simpleng lakad ay isa sa pinakamura pero pinaka-epektibong paraan para pahabain ang buhay mo. Ika-4 na palatandaan, kayang magsarili sa mga gawaing bahay. Ang kakayahang alagaan ang sarili ay isang palatandaan ng functional independence. Kapag kaya mo pa ang magluto, maligo, magwalis, at maglinis ng bahay, senyalis ito na malinaw pa ang iyong isipan at matatag pa ang iyong katawan. Hindi lang physical strength ang kailangan dito, kundi pati focus, memorya, at disiplina. Si Aling Lita, 83 years old, ay may araw-araw na routine, gigising, maglilinis ng bahay, magluluto ng agahan, at magdidilig ng halaman. Ayon sa kanya, habang kaya ko, hindi ako aasa sa iba. Ang ganitong uri ng pamumuhay ay nagpapakita ng malusog na kaisipan at katawan. Nakakatulong din ito sa emotional well-being dahil may sense of purpose at accomplishment sa bawat gawain. Ika-5 palatandaan, may malakas na pakiramdam ng layunin sa buhay. Ang taong may layunin sa buhay ay mas malaki ang tsansang mabuhay ng mas mahaba. Kung unti-unti mo nang nararamdaman na napapagod ka sa mga gawaing ito, gawin mo ito ng paisa-isa. Halimbawa, ngayong araw ay pagwawalis lang, bukas naman ay pagluluto lang. Sa ganitong paraan, napapanatili mong aktibo ang katawan at isipan mo nang hindi nauubos agad ang iyong lakas. Kapag may dahilan ka para bumangon araw-araw, maaaring ito'y para sa pamilya, pananampalataya o simpleng kasiyahan sa araw-araw, nakakatulong ito sa mental at emotional health mo. Ayon sa pag-aaral, ang mga taong may strong sense of purpose ay mas mababa ang tsansa ng depression at pagbaba ng kamalayan sa mga bagay-bagay. Halimbawa si Mang Ernesto, 81 years old, na araw-araw ay nag-aalaga ng kanyang mga apo. Para sa kanya, ang bawat araw ay mahalaga dahil gusto niyang makitang lumaki ang mga ito. Ang ganitong pananaw sa buhay ay nagbibigay lakas at inspirasyon kahit sa panahon ng pagod o problema. Kung pakiramdam mo'y nawawala ang layunin mo, subukang maghanap ng bagong hobby, sumali sa grupo ng senior citizens o maging bahagi ng isang simbahan o komunidad.
Kahit simpleng pag-aalaga ng halaman ay pwedeng maging dahilan para sumaya ang puso mo at maging positibo ang pananaw sa buhay. Ika-6 na palatandaan, malinaw pa rin ang pag-iisip at mabilis pa ring makaintindi. Kapag malinaw pa ang pag-iisip, kahit sa edad na 70 pataas, senyales ito ng malusog na utak. Ang kakayahang magdesisyon, magsalita ng maayos, at makipagkwentuhan ng may saysay ay palatandaan na hindi pa naapektuhan ng demensya o Alzheimer's ang iyong cognitive function. Isa itong magandang palatandaan ng mahabang buhay. Halimbawa si Aling Nena, 79 years old, ay aktibong nakikipagkwentuhan sa kanyang mga kaibigan at nakakabasa pa ng dyaryo araw-araw. Kahit may kaunting pagkaulyanin, mabilis pa rin siyang nakakaintindi at may matibay na alaala. Ang ganitong kakayahan ay resulta ng aktibong pakikisalamuha at mental stimulation. Para mapanatiling aktibo ang isip, maging abala sa mga bagay, magbasa, mag-solve ng puzzle o makipag-usap sa kapwa. Iwasan din ang labis na stress at siguraduhing sapat ang tulog dahil malaking epekto ang puyat at pagod sa kalinawan ng isip. Ika-7 palatandaan, may positibong pananaw sa buhay. Ang mga taong masayahin at marunong tumawa kahit may problema ay mas tumatagal ang buhay. Kapag positibo ang pananaw mo sa araw-araw, mas lumalakas ang resistensya ng katawan mo laban sa sakit. Ayon sa mga eksperto, ang mga optimist ay may mas mababang tsansa ng heart disease at mas mataas ang kalidad ng buhay. Si Mang Lito, 84 years old, ay kilala sa kanilang barangay bilang komedyante ng kanto. Kahit may rayuma at medyo hirap ng kumilos, hindi nawawala ang kanyang ngiti at kakulitan. Sabi niya, ang buhay, kahit mahirap, nilalabanan sa ngiti. Kung marami sa mga palatandaang ito ay kaya mo pa ring gawin, malaki ang posibilidad na nasa tamang direksyon ka para mabuhay ng mahaba at masaya. Hindi mo kailangan maging perpekto. Ang mahalaga ay patuloy mong pinapangalagaan ang sarili mo, iniingatan ang katawan mo, at ini-enjoy ang bawat araw na dumaraan. Tandaan na ang pagiging maedad ay hindi dapat katumbas ng pagkaluma, kundi ito ay pagyabong. Kaya kung ikaw ay nasa edad 65 hanggang 85 at nakikita mong kaya mo pa ang mga ito, huwag mong maliitin ang sarili mo. Mag-comment ng oo kung ikaw ay kabilang sa mga aktibong senior na ito. At kung may kakilala ka namang senior na matibay pa rin sa katawan, i-share mo sa kanya ang video na ito. Sama-sama nating palaganapin ang mensahe ng lakas, pag-asa at mahabang buhay. At syempre, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Pindutin mo rin ang notification bell para sa mas marami pang kaalaman at inspirasyon.